Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga bagong general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines, sinabihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging patas at tapat sa kanilang tungkulin at karera. Mga kwalipikadong miyembro ng SSS maaari nang kumuha ng emergency loan sa oras na may state of national calamity. Pagbisita ng cruise ship sa Maripipi, Biliran, nagresulta ng pag-unlad ng turismo sa lugar. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines or AFP na ipagtanggol ang bayan na may integridad, katapangan, dangal at kababaang loob. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong general at flag officer ng AFP, gayon din ng mga graduate mula sa Foreign Pre-Commissioned Training Institutions sa isang seremonya sa Malacanang ngayong Huwebes. Sa kanyang talumpati, ipinaalala ng Pangulo sa mga opisyal ang kanilang papel na protektahan ang soberanya ng bansa at tiyakin ang pambansang seguridad at kalayaan ng bawat Pilipino. Sinabi niya ang kanilang panunumpa ay nakaangkla sa kanilang katapatan sa saligang batas, sa mga demokratikong institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Tiniyak naman ni Marcos ang patuloy na suporta ng gobyerno sa modernisasyon ng AFP at sa pagpapalakas ng kakayahan nitong harapin ang mga hamon na sa seguridad. Kasamaan niya rito ang dagdag sweldo at daily subsistence allowance para sa mga unipormadong tauhan. Umaasa ang Pangulo na patuloy na magiging katuwang ng militar ang administrasyon sa pagtatayo ng bagong Pilipinas. Your promotion reflects the nation's confidence in your integrity and professionalism, your dedication to duty. The stars you bear shine more brightly today as constant reminders of your obligations to protect our sovereignty, to uphold our national security and safeguard the freedoms of every Filipino. Simula ngayong Desyembre, maaari nang kumuha ng emergency loan ng mga kwalipikadong miyembro ng SSS or Social Security System sa oras na magdeklara ng isang taong state of national calamity. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakatulong ang SSS emergency loan na matugunan ng kanilang agarang pangangailangan. Ang loan mula sa SSS ay may 7% annual interest rate at 6 na buwang palugit bago ang singilan ng amortization. Mas mainam anya ito kaysa pautang na 5-6 at iba pang sistema na ikababao ng miyembro sa utang. Sinabi ni Marcos na patuloy siyang makikipagtulungan sa SSS para makabuo ng mas ligtas at patas na alternatibong pangungutang kumpara sa microloan at emergency loan. Matatandaan na noong Nobyembre ay pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Proclamation No. 1077 na nagdeklara ng isang taong state of national calamity kasunod ng malawakang pananalanta ng Bagyong Tino. Bukod sa mabilis na pag-abot ng tulong at rehabilitasyon, ipinatupad sa state of national emergency ang paglimita sa galaw ng presyo ng bilihin, pagpigil sa overpricing at hoarding at paggamit ng pondo ng gobyerno para sa mga apektado ng sakuna. Ang pangatlong pagbisita ng international cruise ship na Coral Geographer sa Maripipi, Biliran ay hudyat ng umuunlad na kahandaan ng lugar sa pagtanggap ng mas madami pang turista ayon sa mayor nitong si Joseph Caingcoy. Ito ay kasunod ng natanggap nilang port call kamakailan mula sa nasabing barko na ang lugar nila ang magsisilbing final stop para sa cruise itinerary nito. Ang Maripipi ang nag-iisang island town sa 8 munisipalidad ng Biliran Province. Mayaman ang lugar sa natural attractions gaya ng mga beach, gubat, masiglang cultural heritage at ang Sambawan Island, isa sa mga iconic tourist destination sa probinsya. Ayon pa kay Caingcoy, ang mataas na bilang ng mga turistang bumisita sa kanilang lugar ay nakakatulong magbigay ng kabuhayan at makahikayat ng mamumuhunan na magpapaunlad sa ekonomiya ng munisipalidad. At sa balitang pangkalakalan, naglabas ang Department of Agriculture or DA nitong Miyerkules ng show cause order sa mga retailer ng sibuyas at karne ng baboy sa Obrero Market sa Maynila. Ito ay dahil sa pagbebenta nito ng kanilang produkto ng mas mataas sa itinakdang price limit. Ang aksyon ay kasunod ng joint market inspection na isinagawa ng DA, Department of Trade and Industry at ng Philippine National Police.
Dito napag-alamang ibinebenta ang mga pulang sibuyas ng mas mataas sa maximum suggested retail price or MSRP nito na 150 pesos kada kilo, habang mas mataas naman sa 120 pesos kada kilo sa puting sibuyas. Samantala, nakitaan din ng paglabag ang mga retailer ng baboy dahil sa pagbebenta ng mga ito ng liempo na lagpas sa 370 pesos kada kilo at lagpas sa 330 pesos kada kilo naman para sa pigi at kasim. Nagbabala naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mas marami pang mailalabas na show cause order sa mga susunod na araw. Samantala, nakipagtulungan ng Pag-ibig Fund sa Megawide Construction Corporation upang mapabilis sa pagtatayo ng mahigit 7,100 na socialized housing units sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or 4PH. Ayon kay Department of Human Settlement at Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, nakadesenyo ang partnership upang palawakin ang supply ng mga pabahay, pabilisin ang paggawa ng mga ito at gawing abot kaya ang presyo para sa mga pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng partnership, mag-i-invest ang Pag-ibig Fund ng hanggang 10 billion sa pamamagitan ng subscription sa mga preferred shares sa mga project company. Sakop ng partnership ang dalawang inisyal na project site sa Dasmariñas, Cavite, ang Dasmariñas Salitran site na binubuo ng mahigit 4,100 na housing units at Dasmariñas Paliparan site na may lagpas 2,900 na units. Inaasahang matatapos ang mga units sa loob ng 2 hanggang 3 taon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 7 araw na lang, Pasko na. Malamig ang simoy ng hangin, masaya ang bawat tanawin, subalit huwag kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahal sa kapwa. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.